Kumusta Kap ang kasalukuyang kalagayan po una ng mga kalsada o mga barangay road dito po sa Karuyaruyan and even yung kung yung trapiko dito sa Karuyaruyan. May mga lugar ba Kap na madalas magkaroon ng problema o traffic o mga delikadong bahagi ng kalsada dito sa atin sa Karuyaruyan, Kap Jerry? Dito sa Barangay Karuyaruyan, madalas talaga yung road accident, specialmente niya yung mga motorsiklo. Kasi ang cause ng aksidente rito sa aming obserbasyon yung kalsada maliit na. Marami ng sasakyan ang pumapasok dito sa barangay, lalong-lalo na kasi nasabi ko na noon pa na ang 9th Infantry Division nandito sa amin. So maraming pumapasok rito. Mga malalaking truck, may mga tricycle, mga kotse, mga SUV, lalong-lalo na yung mga motorsiklo na hindi nag-iingat kaya madalas na may aksidente rito sa amin. Yun ang kalagayan ng mga kalsada rito sa amin. Unang-una, pangalawa pa, yung kalsada namin, hindi unpaved. Ang pavement ang hindi mga lubak-lubak kasi kaya nagkakaroon ng hindi magandang pagdadaan ng ating mga commuters. Sanhi ng aksidente. Okay po. Diyan Kap sa inyo, sa Karuyaruyan, may sapat po bang road signs, mga ilaw or street lights o iba pang safety measures sa inyong barangay, Kap Jerry? Dito mayroon naman. Mayroon dito mga solar street lights na mga inilagay. Salamat din kami sa local government unit ng Pili, nalagyan kami ng solar. Pero bago pa yan, mayroon ng ginawa ang barangay, pinurchase ng barangay para dun sa mga solar street lights para yung mga commuters, mga nagdadaan dito, maliwanag. Kaya lang, ang nagiging problema dito, maliit yung kalsada. Okay. Pero kayo Kap, bilang barangay captain, paano po ninyo minomonitor ang kaligtasan ng mga motorista, siklista at mga pedestrian, Kap? So kami naman, lagi kami nagpapaalala. Mayroong mga road signage kami dyan dati. Kaya lang nung in-implement yung road clearing, pinaalis kasi bawal na kaka-obstructing sa kalsada. Now, anong ginagawa ng barangay? Yung mga barangay tanod namin, laging minomonitor yung kalsadang yan. Mayroong nagpororonda dyan lagi, lalong-lalo na sa gabi, para maiwasan yung aksidente. Kaya lang, sa sobrang dami na ng sasakyan na pumapasok, hindi maiwasan na magkaroon ng aksidente kasi mayroong tayong mga drivers na kulang siguro yung kanilang pag-seminar kahit na masikip, pasok ng pasok, hindi nila alam, kanal na pala yun, kaya na-aksidente sila. So, hindi kami naghihinto pagpaalala sa kanila despite ng maliit na kalsada. Lagi naming pinaalalahanan yung mga commuters, yung mga sasakyan na pumapasok at ini-implement namin yung tinatawag na road clearing na bawal pumarada dyan sa tabi ng kalsada o magparada na hindi dapat tumagal sila ng mga isang oras. Kung mayroon mang ibababa, pwede rin. Kaya lang, kailangan makita namin yon na hindi dapat sila magparada kasi yung kalsada nga namin medyo maliit na. Hindi katulad ng entrance sa pinagawa ng DPWH which we are requested from the national government. Malaki-laki na, pero pag pumasok ka na rito kasi hindi pa nagagawa, we are hoping na madudugtol yan ngayon na taon. So lalaki ngayon ang kalsada, so baka maiwasan na yung mga aksidente rito sa Karuyaruyan. Yun lang. Okay po. Pero dyan Kap, sa Karuyaruyan, may mga naitala ba kayo or may mga nasaksihan ba kayo Kap na banggaan sa kalsada, may mga nasagasaan, na residente, mga ganon, o mga near miss na sitwasyon, Kap? Oo, mayroon. Marami kaming datos dito niyan. Why? Kaya nga yung Barangay Karuyaruyan noong 2020, talagang nagpursigi na bumili na kami ng ambulance dito para yung mga instant na mga aksidente
na kung tatawag pa kami sa munisipyo o kaya sa probinsya, matagal ang pag-response. Kaya dito pa lang nabibigyan na namin ng solusyon para madala ka agad dyan sa malapit na ospital para kung sakaling hindi naman fatal or fatal man yan, baka makasalba pa tayo ng buhay. So yun ang mga ginagawa ng Barangay Karuruyan para alam na namin, we are aware na dahil nga sa daming sasakyan na pumapasok, sigurado kalimitan mayroong aksidente laging nangyayari. Okay po. Okay po. Sa palagay nyo, Kap Jerry, ano po kaya ang karaniwang sanhi ng mga insidenteng nararanasan po natin dito sa kalsada? Yun bang pagmamaneho ng mabilis? Kawalan ng disiplina o kondisyon ng kalsada? Ano kaya, Kap? Isa na yun sa mga facts na yung mga driver, alam na nilang maliit yung kalsada, iwan ko ba kung nagmamadali sila or what, yun ang laging sanhi ng aksidente. Pangalawa, yung hindi magandang kondisyon ng kalsada. At pangatlo, siyempre hindi natin maiiwasan ang aksidente lagi kasi unang-una nasabi ko kanina na maliit ang kalsada, sobra-sobra ang sasakyan na pumapasok dito sa barangay. Hindi lang dito sa Barangay Karuruyan kasi yung sa taas namin, barangay pa rin yan, Barangay Tinanis. Dito talaga yung dadaan. Mayroong mga daanan dito ng mga shortcut, papuntang Binanwaanan, papuntang Prosamapi. Minsan dito sila dumadaan, kaya dumadami ang sasakyan na magdadaan dito. Yun ang sanhi ng mga aksidente. Okay. Pero kayo, Kap, sa barangay, may plano po ba kayo na pabutihin pa, i-enhance ang road safety natin dyan sa Karuruyan, Kap? O lagi po yun. Siyempre, bilang kami nakaupo rito sa today, lagi naming sinasabi yung to enhance the safetyness ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Doon pa lang sa crossing, yung pagpasok mo pa lang, mabuti-buti doon, malaki na. Pero paglagpas mo dyan, mayroong mga makikita kayong signage na kung dapat mga signage sa paalala na magdahan-dahan dahil ang kalsada hindi maganda ang kondisyon. Pangalawa, dapat man yan sasabihan namin yung mga motorsiklo na mababilis, magpa-takbo at mga open pipes na dumadaan na masakit sa tinga, hinuhuli yan ng Barangay Karuruyan. Okay. Kayo, Kap, sa sa barangay, nakikipag-ugnayan po ba kayo, Kap, sa LGU o iba pang ahensya para sa pagpapagawa o pagpapahusay ng mga kalsada po natin, Kap? Halos palagi naman. Siyempre kami, lagi namin nire-request or gumagawa ng resolution requesting para maayos tong kalsadang to, not necessarily on the municipality of Pili, on the provincial government as well as national government. Now, isa lang ang nag-manifest dito, yung galing national, galing sa GAA yun. Nakita niyo naman kung pumasok kayo sa entrada ng papuntang Karuruyan, malaki na ang kalsada, mayroong drainage na, may solar street light dyan, maliwanag, kaya lang siyempre maiksi pa yung kalsadang pinagawa, and we are hoping na sa mga taong itong darating o kaya ngayon taon, madudugtungan yun kasi approved na yung almost 30 million na para ipagawa ng provincial road dito sa amin. Okay, yun. And ito, Kap, sa kabuuan ng inyong assessment, masasabi nyo ba, Kap, na ligtas yung mga kalsada natin dyan po sa Karuruyan, Kap? As of this moment, masasabi kong crucial, di ba? Pag hindi ka nag-ingat, ma-aksidente ka talaga. Kasi yung kalsada, lubak-lubak, minsan, lalong-lalo na yung mga nagda-drive na influence of liquor, akala nila maganda yung kalsada, yung pala malalim yung lubak. So that the time, na magugulat sila o magugulantang sila, lubak pala rito. Ang problema, pag may kasalubong, doon magkakaroon ng aksidente. Kasi yung precaution ng isang driver, hindi ina-anticipate, lalong-lalo na kung hindi taga rito, hindi ina-anticipate na ang kalsada pa lang masama.
Yun ang cause ng mga aksidenteng nangyayari dito. Okay po. Ito, Kap, last na lang bago tayo umusad sa next nating pag-uusapan. So, ano, Kap, ang panawagan ninyo sa mga motorista at residente para mapanatili pong ligtas kahit na medyo makipot yung ating mga kalsada and marami pong mga na-aksidente, Kap? Since then, lagi akong nananawagan, lalo na akong nababarangay assembly kami, to take precautionary measures. Pangalawa, dapat maging defensive driver ka. And sana pakiusap ko sa mga dumadaan, limit your speed. Kasi hindi ito malaking kalsada pa, hindi ito highway na akala mo kung magpatakbo ang mga driver, sila na ang may-ari ng kalsada. So yung mga causes na yun ang causes ng aksidente. Hindi ako dadalawang isip lagi during may mga pulong-pulong, may general assembly, may sectoral meeting. Lagi kong pinaalala sa kanila na kung pwede, pag dumaan sila dito sa kalsada namin, kung mapipwede, magdaan-daan sila para sa kanilang kaligtasan.